Dominant Protector. Credit to the author. 4,171-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi bale. Basta may lakas ka, hindi mahalaga kung gusto mong kumilos ng matigas. Kung hindi, magiging tanga ka talaga. Alam mo, noong nasa Welcome Pavilion ako, kinilala rin ako bilang numero 1 bagong dating. May mga tinawag pa akong acting top leader. As for seriously injuring an early Jiedan stage expert, I have done it before him. Ang mga salita ni AJ ay nagpahayag ng kanyang hindi maitatagong pagmamataas. Sa totoo lang, matagal na siyang wala sa tumataas na Sky Pavilion, kaya hindi siya masyadong karanasan. Ito ay dahil sa kanyang mga namumukod tanging tagumpay, kaya siya tinawag na isang henyo at nakakuha ng atensyon ng mga nangungunang pinuno tulad ng Truett. Ito ang lahat ng mga bagay na ipinagmamalaki niya. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Kung ito man ay ang tagalabas, si Tsunami, O'Harry, Bella, Leandro, wala ni isa sa kanila ang mga elder ng 3 pavilion, kaya natural na hindi nila alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Tanging ang 2 kapatid na lalaki mula sa Southern Heaven Gate, Southern Heaven Tyrant, ang nakakaalam nito. Kahit na siya ay gulat na gulat, hindi masyadong inisip ni Leandro ang bastos na mukha ni AJ ay tila hindi karapat-dapat na banggitin ang amo ni Terence kumpara sa kanya. Nagsisinungaling lang siya sa sarili niya. AJ, kahit na nakapatay ka na ng maagang Golden Core Practitioner, nagawa mo lang ito pagkatapos mong sumali sa tumataas na Sky Pavilion, tama ba? Si Boss Terence naman ay newbie pa lang na hindi pa man lang naging full-time na empleyado. Kung napakalakas mo noong panahon ng Yingzin Pavilion na maaari mong hamanin ang isang maagang eksperto sa Gold Core, kung gayon matagal nang nakipaglaban si Truett para i-recruit ka. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? At saka, hindi nyo pa alam, di ba? Hahaha, actually, I've already successfully formed my Orescore and am now an early Orescore expert. Hahaha. Kampante namang tumawa si AJ. I've been hiding my strength and didn't make it public. I'm looking for an opportunity to make an official appearance. Pagdating ng panahon, mamamangha ako sa lahat at magiging disipulo ni Pavilion Master Salter. That's great. Tapos this time, set na talaga ang general situation. Nag-overthink na tayo. Tuwang-tuwa si Tsunami at ang iba pa, at nagbago ang mukha ni Leandro. Mula sa pananaw ng lahat, kung si AJ ay nasa foundation peak lamang, kung gayon sa masasamang kakayahan ni Terence, may posibilidad na mabaigo siya ng husto. Ngunit si AJ ay isa na ngayong early Golden Core Master. Gaano man kalaban sa langit si Terence, tiyak na hindi niya kalaban. Sino si AJ? Siya ay isang henyong disipulo na maaaring pumasok sa mga mata ni Truett at hamanin ang mga mas mataas na antas ng paglilinang. Paano may kukumpara ang isang maagang gininto ang Elixir Realm Master na tulad niya sa mga ordinaryong masters ng parehong antas? Haha, nataman talaga ni Terence ang isang brick wall sa pagkakataong ito. Nagpunta siya sa pinto ng isang tao para maging stepping stone ng kanilang amo, at wala siyang magagawa para pigilan siya. Si Tsunami at ang iba ay agad na naghiwa-hiwalay na masaya. Sa kabilang panig, lumabas si Natalie sa tirahan ng Trunat na may malungkot na tingin at pumunta sa Welcome Pavilion. Little Junior Brother, kahit anong pakiusap ko, tumanggi si Lolo na itigil ang hindi patas na labanan na ito. Sabi niya, ang mga patakaran ay ang mga patakaran. Masyado siyang hindi makatwiran. Nakapout si Natalie habang nagrereklamo. Ayos lang. Gusto ko pa ring labanan si AJ. Buti na lang at hindi nakialam ang Pavilion Master Salter. Nakangiti si Terence habang umaaliw. Mas marami o mas mababa niyang malaman kung ano ang iniisip ni Truett. Sa katayuan ni Truett bilang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, anumang mga patakaran ay formalidad lamang, at maaari niyang baguhin ang mga ito sa isang salita. Gayunpaman, kung makikialam si Truett sa pagkakataong ito, hindi niya ito tutulungan, ngunit sasaktan siya. Sa opinyon ni Truett, dahil nang ahas siyang tanggapin ang hamon sa publiko, nangangahulugan ito na mayroon siyang kumpiyansa. Kung nakialam siya ng walang sinasabi, iisipin lang ng iba na mahina siya at duwag na ang alam lang magsalita.
Makakasama ito sa kanyang magiging pag-unlad sa 3 pabilyon. Bukod pa rito, dahil pinatay ni Terrence si AJ ay isang tigre sa kalsada na kailangan niyang tumawid maaga o huli. Ang pagtakas ay hindi kailanman malulutas ang problema, at ang tanging paraan ay ang durugan siya. Nag-uusap ka pa rin tungkol sa magagandang bagay. Narinig ko na medyo makapangyarihan si AJ, kahit na lagi siyang nambobola at sinasabi na gusto siyang kunin ni Lolo bilang isang disipulo. Junior brother, ikaw ang bagong disipulo ng malugod na bagong pavilion. Hindi patas na pilitin kanyang tanggapin ang hamon. Galit na sabi ni Natalie. Hindi mahalaga kung ito ay patas o hindi. Ang pagkakakilanlan ay hindi kumakatawan sa lakas. Marahil kapag natapos na ang labanan, makikita mo na ang labanan na ito ay mas hindi patas sa kanya. Makahulugang ngumiti si Terrence at iniba ang topic, sinasabi mo na si AJ ang gumawa ng kwento na tinanggap siya ng Pavilion Master na si Salter bilang isang disipulo. Paano siya magiging matapang? Hindi ko alam. Kanina lang ako nagtanong tungkol dito, pero pinigilan na naman ako ni Lolo. Walang magawa si Natalie na kumunot ang ilong at sinabing, anyway, nakakainis si AJ. Ayokong maging alagad siya ng lolo ko. Kung makikita ko siya sa lahat ng oras sa hinaharap, magugulat ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng pagkakataong makita siya muli. Tutulungan kita na malutas ang problemang ito. Napanang maatina si Terrence. Talaga. Little junior brother, kung sobrang confident mo na kaya mo siyang talunin, hindi na ako babalik at guguluhin pa si Lolo. Nagningning ang mga mata ni Natalie, iniisip na ang kanyang junior na kapatid ay palaging hindi inaasahan, laging nagagawa ang mga bagay na hindi man lang naisip ng iba, at marahil sa pagkakataong ito ay walang exception. Hanggat kayang talunin ni Terrence si AJ sa labanang ito, kung gayon si AJ, ang nagpapakilalang minsan sa 1,000 taon na henyo, ay hindi na magkakaroon ng mukha na maging disipulo ng kanyang lolo. Malinaw na mali ang pagkakaintindi ni Natalie kay Terrence. Munting senior sister, makatitiyak ka at maghintay. Tumango si Terrence, ngunit may malamig na pagpatay na layunin sa kanyang nakangiting mga mata. Ang gusto niyang epekto ay hindi ang talunin si AJ, ngunit ang pag-alis ng ugat ng problema at patayin si AJ. Si AJ ay mukhang isang banal na tao, ngunit siya ay talagang isang bastard. Ito ay isang bagay na maaaring hatulan mula sa karanasan ni Minerva bago sila nagkita. Gayunpaman, sa oras na iyon, wala siyang anumang pakikipag-ugnayan kay Terrence, at wala silang anumang malalim na sama ng loob. Walang oras si Terrence para sadyang i-target siya. Ngunit ngayon, pinatay ni Terrence si AJ, at ang kalaban ay papalapit sa kanya. Walang dahilan para bitawan siya. Paano mapapalampas ni Terrence ang pagkakataong patayin ang scum? Pagkatapos kumain ng common pill sa lugar ni AJ, si Terrence ay isa ng patay sa mata ng tsunami at ng iba pa. Wala pang 5 araw ang natitira para mabuhay siya. Matapos bumalik sina Harry, Bella, at Leandro sa Welcome New Pavilion, hindi na siya makapaghintay na mahanap si Tony. 4,172. Anong problema? Malamig silang tiningnan ni Tony. Hindi niya alam kung psychological effect ba iyon o totoo, pero mas naging kakaiba ang ugali niya kaysa dati. Kung ang pakiramdam na ibinigay niya sa mga tao kanina ay siya ay ipinanganak na muli, pagkatapos ng mahabang panahon, tila ang kanyang buong pagkatao ay nagsimulang magbago at mag-distort. Namilog ang mga mata ni Leandro habang bumubulong sa sarili. Matagal nang nabanggit ni Linden na ang taong ito ay kumain ng Meridian Heart-Shattering Pill, ganun ba talaga nakakatakot ang pill? Paano nito nagawang gawing baluktot na tao ang gayong tanga? Hindi lang siya, Harry at Bella ay nagkatinginan din. Hindi nila makita ang lakas ni Tony, naramdaman lang nila na ang taong ito ay hindi mahuhulaan at mapanganib. Wala naman, actually. Narinig mo na ang tungkol sa hamon ni Terrence kay AJ, di ba? Sabi ni Harry, pinapakalma ang sarili. So ano? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tony. Si AJ ang pinag-uusapan natin, hindi mo ba naisip na patay na si Terrence? We just got some inside information, tuwang-tuwang sabi ni Harry. Si AJ ay wala sa peak foundation stage tulad ng iniisip ng lahat, nasa early golden core stage na siya.
Si Terence ay hindi makakaligtas dito kahit na may 10 buhay siya. Wow! Maagang oras core stage. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tony, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Iyon ang dahilan kung bakit siguradong patay na si Terence sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, magkakalat na ang lahat ng mga tao na kanyang natipon. Kailangan nating maging handa at tanggapin ang mga oportunistang ito. Kapag mas marami na tayong nasa ilalim, mas magiging kumpiyansa tayo. Nagningning ang mga mata ni Harry sa mungkahi niya. Tama, ito ang pinakamagandang pagkakataon para mapagtagumpayan ang mga tao. Bagamat mayroon pa silang mga tao tulad ni Nakube, Randolph, at Hernan, si Terence ang gulugod. Ang kanyang pagkamatay ay tiyak na magiging sanhi ng pag-aalinlangan ng mga tao. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kung hindi, mahihirapan tayong i-poach sila pagkatapos nating makumbinsi ang mga taong ito. Sangayon ni Bella. Kung gusto mo siyang i-poach, sige na. Hindi ako interesado. Walang ekspresyon pa rin ang mukha ni Tony. Matapos ang lahat ng mga pag-urong at paghihirap, lalo na ang pagpapahirap sa Meridian Heart-Shattering Pill 2 beses sa isang araw, wala na siya sa parehong antas ni Harry. Tanging ang mga taong tulad ni Harry ang hindi makakalimot sa mga naninirahan sa bakod, at gagamitin sila bilang mga kasangkapan upang matupad ang kanyang mga ambisyon. Ang kasalukuyang Tony ay walang pakialam sa kanila. Og! Huminto si Harry. Ang dahilan kung bakit niya tinawag si Tony dito ay dahil sa kanyang impluwensya sa mga bagong disipulo. Kahit na ilang beses na siyang tinapakan ni Terence, dapat pa rin siyang maging banta sa mga bagong disipulo. Paano nasabi ng lalaking ito na hindi siya interesado? Kung noon pa man, mapapagalitan na sana siya ni Harry, ngunit hindi niya makita si Tony ngayon. Hindi man siya masaya, na kaya niya lang ito. Bakit hindi mo ako hayaang subukan? Si Leandro ang nag-volunteer, maaari kong subukang kunin si Chengmin sa aking tabi. Kung mapapalis ko siya, tiyak na malaking tulong ito sa iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Totoo yan, pero iba si Chengmin sa ibang mga baguhan. Malakas ang kalooban niya, at hindi madaling kumbansihin siya. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin, pero hindi natuloy. Awkward na sabi ni Bella. Palagi siyang tiwala sa kanyang honey trap, ngunit hindi ito gumana kay Terence o kay Chengmin. Isa itong malaking dagok sa kanya. Kung wala siyang sitinghay sa kanya, maghahinala siya na siya ay naging matandang hag. Malamang dahil masyado siyang maalaga sa iyo. Simula nung nag-volunteer si Leandro, bakit hindi mo subukan? Baka magkaroon ng hindi inaasahang epekto. Tumango si Harry, ngunit hindi mo kailangang magmadali para kunin siya sa iyong panig. Sa pagkakataong ito, kailangan mo lang siyang lapitan at bigyan ng pahiwatig. Matalino siyang tao, at naniniwala akong malalaman niya ang gagawin kapag namatay si Terence. Naiintindihan ko. Napangiti si Leandro sa sarili habang paalis. Ang tinatawag na pag-aalok ng kanyang sarili na gumawa ng depekto kay Chengmin ay, syempre, isang dahilan lamang. Ang tunay na layunin ay ipaalam kay Terence na si AJ ay isang maagang gininto ang Core Master. Ito ay isang sobrang nakatagong panganib. Kung hindi alam ni Terence ang tungkol dito at direktang nagsimula ng digmaan, siya ay magdaranas ng malaking kabiguan. Sa puntong ito, si Terence ang sentro ng atensyon ng buong pavilion, ang bawat galaw niya ay binabantayan. Walang choice si Leandro kundi gumamit ng paikot-ikot na paraan para magpadala sa kanya ng mensahe. Anong ginagawa mo dito? Laking gulat ni Chengmin na si Leandro ay lumapit sa kanya sa sarili niyang inisyatiba. Hindi niya alam na si Leandro ay isa ring especially iyan na itinanim ni Terence, tulad niya. It can't be. Si Kuya Lee ay matalinong tao. Hindi mo ba mahulaan kung bakit narito ako? Nakangiting sabi ni Leandro. Wala nang saysay na magsabi pa, mangyaring bumalik. Agad na nagdilim ang mukha ni Chengmin. Wala siyang pakialam na bumalik sa pagiging isang especially iya, ngunit kailangan munang magbigay ng utos ni Terence. Kung hindi, ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taong ito. Imbes na mag-aksaya ng oras sa kanila, mas gugustuhin pa niyang gamitin ito sa pagsasanay. Huwag kang mag-alala, hindi mo ba alam ang laban ni na Terence at AJ, Kuya Lee?
Kung iniisip mong mananalo ulit ang boss mo, kung gayon ay maaari rin kitang bigyan ng napakalihim na impormasyon para sumuko ka na dito. Sabi ni Leandro na misteryoso ang mukha. Anong balita? Tumingin si Chengmin sa kanya. Si AJ ay hindi isang perpektong foundation establishment cultivator. Siya ay isang tunay na early golden core expert. Siguro kung ang balitang ito ay sumasabog. Ngumiti ng malalim si Leandro at umalis bago pa makasagot si Chengmin. Isang maagang eksperto sa gold core. Nanginig ang puso ni Chengmin. Ang kanyang paghanga kay Terence ay hindi bababa sa iba, ngunit si Terence ay isang baguhan pa rin kung tutuusin. Napakahirap na para sa kanya na labanan si AJ na nasa foundation establishment state peak. Kung talagang early golden core ang kalaban niya, paano siya lalaban? Gayunpaman, hindi pa nakipag-ugnayan sa kanya noon si Leandro. Sinusubukan lang ba niyang kumbansihin siya na sumuko sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nakakagulat na impormasyon sa loob? Ang ganitong uri ng impormasyon ay dapat na lihim. Walang dahilan para ibunyag niya ito sa kanya ng ganoon kadali. Napakasimple ba ng utak ng taong ito? Nalito si Chengmin, ngunit pinuntahan pa rin niya si Terence at sinabi sa kanya ang balita. 4,143. Kung totoo man ang sinabi ni Leandro, boss, kailangan mo talagang pag-isipan ito sa pagkakataong ito. Alam ng tunay na lalaki kung kailan dapat sumuko at kung kailan dapat magpigil. Boss, bago ka pa lang, kung tutuusin. May gustong sabihin si Chengmin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sinusubukan niyang imungkahi na si Terence ang magkusa na umamin ng pagkatalo. Sa pagharap sa isang maagang gininto ang core AJ, si Terence ay walang pagkakataong manalo. Katangahan ng lumaban hanggang dulo kahit alam niyang mamamatay na siya. Hehe, ayos lang. Alam ko na ang tungkol dito. Bahagyang ngumiti lang si Terence, hindi ito kasinungalingan, ito ang katotohanan. Ang lakas ni AJ ay nasa foundation peak lamang, at maging si Terence ay naloko sa unang tingin. Ngunit kahit na kayang lokohin ni AJ ang lahat, hindi niya kayang lokohin ang panloloko ni Terence. Pagkatapos makarating sa Sky Class Island, bagamat hindi niya direktang nakikita ang lakas ng mas matataas na antas, madali niyang nakikita ang mga kalaban ng pareho o mas mababang antas. Walang posibilidad na makawala siya dito. Natigilan si Chengmin. Masasabi niyang hindi sinusubukan ni Terence na kumilos, ngunit talagang may kumpiyansa siyang harapin ang sitwasyon. Gayunpaman, posible ba para sa isang bagong dating ng malugod na bagong pavilion na labanan ang isang maagang dalubhasa sa yugto ng Jiedan, na isa ring sikat na henyo? Malalaman mo kapag nakita mo ito. Ngumiti si Terence habang tinatapik ang balikat ni Chengmin. Nagulat siya nang makita ang isang slim figure sa di kalayuan, at pamilyar na pamilyar siya. Ikaw ba si Terence? Nakasuot ng belo ang tao, at pamilyar na pamilyar ang boses nito. Ito ay si Minerva, na kasama niya sa bundok ng Sierra. Kapitan Minerva. Natigilan si Terence. Hindi niya akalain na hahanapin siya ni Minerva. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang pagkakakilanlan bilang martial artist na si Terence Ford ay ginawang publiko, kaya hindi kakaiba para kay Minerva na malaman ang tungkol dito. Senior, ikaw talaga ang Senior Terence Ford, ang galing. Tuwang-tuwa si Minerva at mabilis na naglakad papunta kay Terence, hindi maitago ang kanyang kaligayahan. Tumingin si Chengmin sa kanilang dalawa na may kakaibang ekspresyon. Kung titingnan ang kasuotan ni Minerva, dapat siyang maging opisyal na disipulo ng Green Cloud Pavilion ng walang pag-aalinlangan. Bagamat malakas ang kanyang amo na si Terence, baguhan pa rin siya. Kahit anong tingin niya rito ay tinatawag siyang senior. Kakaiba ang eksenang ito. Boss, babalik muna ako. Si Chengmin ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at agad siyang umalis ng mataktika. Don't call me senior, ang awkward. You can just call me Terence. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ito. Sige, patawarin mo ako sa pagiging matapang ko, Linford. Terence. Si Minerva ay natigilan din, at pagkatapos ay sinabi niya sa kahihiyan. Sa kanyang nakaraang impresyon, si Terence Ford ay isang napakalakas na pag-iral na maaari lamang niyang tingnan.
Gayunpaman, hindi niya akalain na siya ay talagang bagong dating sa malugod na pavilion. Bukod dito, siya ay isang junior ng Green Cloud Pavilion. Noong una niyang narinig ang balitang ito, hindi siya naniwala. Ngayon lang niya nakita ng sarili niyang mga mata na sa wakas ay tinanggap na niya ang katotohanan. May kailangan ka ba sa akin this time? Tanong ni Terence. It's. Wala lang, gusto ko lang magpasalamat sa senior. Naku, Terence, sa pagligtas sa buhay ko, at gusto ko lang mag-sorry. Napayuko si Minerva at bumulong. I'm sorry. Saan galing ito? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Kung hindi mo kami pinanindigan noon, hindi mo sana na-provoke si AJ at wala ka sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko ang lahat. Malungkot na sabi ni Minerva. Noon, si Terence Ford ay talagang nagpakita ng matinding lakas, ngunit sa puso ni Minerva, si AJ ay palaging isang matagal na anino. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka hindi si Terence ang kapareha ni AJ. Kung nangyari iyon, ito ay kapareho ng pananakit niya kay Terence. Magiging guilty siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa totoo lang, masyado kang nag-iisip. Kahit na hindi ito nangyari, gusto ko pa ring patayin si AJ. Captain Minerva, gusto ko nang patayin ang taong ito pagkatapos kong mabalitaan ang nangyari sa iyo. Paano mabubuhay ang isang hamak na tulad niya sa mundong ito? Bahagyang ngumiti si Terence. Nag-aalala lang ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong atakihin siya, ngunit hindi ko inaasahan na siya ang magkukusa para hamanin ako. Hindi ba ito tama lang? Bahagyang nagulat si Minerva nang marinig niya iyon. Nag-alinlangan siya at sinabing, ikaw. Gusto mo talaga akong ipaghiganti. Ako. Habang nagsasalita si Minerva, ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay magkadikit, hindi alam kung ano ang gagawin. Ito ay dahil pagkatapos na masugitan, ang kanyang karaniwang maingat at marupok na puso ay nanginginig ng marahas sa sandaling ito, na parang may naantig dito. Sa pag-iisip, pabalik sa Sierra Mountain, pinatay ni Terence si AJ at ang kanyang mga tauhan para protektahan sila. Pagkatapos, upang protektahan sila, nakipaglaban siya sa isang misteryosong master. Mula sa aura na naramdaman niya mula sa malayo, ang taong iyon ay dapat na isang gintong core master. At ngayon, gusto pa niyang magkusa na tumayo para sa kanya at maghayganti kay AJ. Bakit napakabuti niya sa kanya nang walang dahilan, at wala silang koneksyon sa simula? May gusto ba siya sa akin? Ang pag-iisip na ito ay biglang lumitaw at kinuha ang kanyang isip sa isang hindi mapigil ang paraan, na tinatakot ang sarili ni Minerva. Ang kanyang mga iniisip ay palaging simple. Bago siya nasugatan, palagi siyang naglilinang. Pagkatapos noon, inilaan niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-iipon ng mga espiritual na jade upang maibalik ang kanyang hitsura. Hindi niya kailanman pinag-isipan ng seryoso ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Damang-dama niya noon pa man na ang pag-ibig ay napakalayo sa kanya, lalo na pagkatapos na siya ay pumangit. Pakiramdam niya mula ngayon ay kayanan niyang mabuhay mag-isa. Hindi niya inaasahan na makikilala niya itong si Terence ng biglaan. Minsan pa lang silang nagkita noon, at hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit hindi maikakailan na kakaiba ang unang impresyon ni Terence sa kanyang puso, at naging curious ito sa kanya. Nang magsimulang ma-curious ang isang babae sa isang lalaki, hindi malayong mahulog ito sa kanya. Hindi napigilan ni Minerva ang kanyang pag-iisip. Ang pakiramdam ng pagiging protektado ng isang lalaki ay talagang napakainit. Nagustuhan niya ba talaga siya? Nagustuhan din ba niya? Ano bang problema mo? Nakita ni Terence na nakayuko si Minerva at hindi nagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Hindi niya naiwasang magtanong. It's nothing. Minerva's heart beating like a deer, as if her thoughts are seen through. Buti na lang at nakabelo siya, kung hindi ay makikita ni Terence ang kanyang namumula at nahihiya na mukha. Ay, mabuti naman. Tiningnan siya ni Terence ng kakaiba at nagkibit balikat. Ngunit, ako. Pumangit na ako. Hindi mo kailangang maging napakabuti sa akin. Hindi ako worth it para gawin mo ito para sa akin. Biglang naalala ni Minerva ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bumaba ang tingin niya at nanginginig ang boses habang malungkot na nagsasalita.
4,174. Ano? Natigilan si Terence saglit bago niya napagtanto na maaaring mali si Minerva. Napakahirap basahin ang isip ng mga babae. Gustong magpaliwanag ni Terence, ngunit kahit sa pamamagitan ng tabing, ramdam niya ang pagkamahiyain, kababaan, at kagalakan ni Minerva. Hindi niya maiwasang tumigil. Gaano man kagande si Minerva noon, pagkatapos masira ang anyo ng kanyang mukha, marahil ay wala ng lalaking mag-iisip tungkol sa kanya. Hindi naman katakataka na bigla siyang tretuhin ng maayos at hindi maintindihan na may nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, kung sasabihin niya sa kanya ang totoo, masasaktan ba siya nito? Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Minerva at wala siyang anumang sexual na pag-iisip sa ngayon, maaaring maawa ang sinumang lalaki sa kaawa-awa ngunit malakas at mabait na babaeng ito at hindi kailanman magkakaroon ng pusong saktan siya. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi pa rin makayanan ni Terence na sirain ang magagandang iniisip ni Minerva. Kung sinabi niya ito ng malakas, maaaring magkunwari siyang walang pakialam, ngunit tiyak na malulungkot siya at mapapahiya. Pumangit na siya ni AJ, at ayaw ni Terence na makaramdam siya ng mababang uri. Maaaring walang pakialam si Minerva tungkol dito, ngunit kung nasaktan siya dahil sa kanya, anong pagkakaiba niya kay AJ? Sa totoo lang. Inisip ito ni Terence at sinabi sa napakataktikang paraan, mayroon pa akong ilang malalapit na kaibigang babae. Oo, narinig ko na ang tungkol dito. Maganda ang relasyon mo sa Natalie. Nakayuko pa rin si Minerva, at sinabi niya sa mahina at nahihiyang boses, kaya hindi ko kayang ikumpara sa kanya. Kapag nakikita ko siya, I feel inferior. Natigilan si Terence. Hindi niya inaasahan na si Minerva ay magbibigay ng labis na atensyon sa kanya. Dapat ay nalaman na lang niya na isa itong martial artist, pero alam na niya ang tungkol dito. Gayunpaman, sa tono ni Minerva, parang wala siyang pakialam kung may girlfriend siya o wala. Gayunpaman, ang Sky Class Island ay palaging pinananatili ang mga sinaunang kaugalian. Noon pa man ay karaniwan na ang polygamia, kaya normal para sa isang katutubong tulad ni Minerva na hindi ito labanan. Ang nagparamdam kay Terence na walang magawa ay ang tila hindi niya naiintindihan ang pangunahing punto ng kanyang tanong, at inihahambing pa ang kanyang sarili sa Natalie. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga muli ang mga babae ay talagang mahirap basahin. Kalimutan mo na, hayaan mo akong makita ang mukha mo. Sabi ni Terence. Bagamat hindi niya alam kung tatawa o iiyak, masasabi pa rin niya na ang hitsura ni Minerva ang pinakamalaking buhol sa kanyang puso. Kung hindi niya ito tutulungang lutisin ito, sa kalaunan ay mararamdaman niyang mababa ang loob niya. Lalo na pagkatapos makakita ng kagandahang tulad ni Natalie, naantig nito ang kanyang marupok na nerbiyos at ipinaalala sa kanya ang kanyang sarili, na dati ay maganda rin. Ngunit kung gumaling siya, natural na maibabalik ni Minerva ang kanyang kumpiyansa, at siya ang magiging sentro ng atensyon muli. Wala siyang pakialam kung gusto siya ni Terence o hindi. Ito ay mabuti pang huwag tumingin. Biglang nagulat si Minerva. Tinakpan niya ang kanyang belo at walang malay na umatras. Wala na siyang dominanti at mapagpa siyang saloobin ng pinuno ng pangkat ng pagsubok sa Sierra Mountain. Sa halip, lalo siyang napahiya. Huwag kang matakot, titingnan ko lang, pag-aaliw ni Terence. Hindi. Huwag. Umiling si Minerva. Ayaw niyang may makakita sa kanyang pangit na anyo, lalo pa ang lalaking tulad ni Terence na nagpagusto sa kanya. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang kapintasan ang kanyang imahe sa puso ni Terence. Ito ang karaniwang punto ng lahat ng kababaihan. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataong tumanggi. Humakbang siya pasulong at tinanggal ang belo niya. Nakita niya ang nakakatakot na peklat na parang alupihan na gumagapang sa kalahati ng mukha nito at ngumiti. Nang makitang tumawa si Terence, ang puso ni Minerva ay biglang napuno ng kalungkutan. Namumula ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak. Ikaw. Tinuwanan mo talaga ako. Alam ko na. Matapos akong makitang ganito. Imposibleng magkagusto ka pa sa akin. Masyado lang akong nag-iisip. Minerva na humagulgol sa sobrang lungkot.
Nang marinig ito, ngumiti si Terence ng mapait. Naisip niya na si Minerva ay masyadong marupok at sensitibo sa isyong ito. Ano man ang mangyari, hindi niya namamalaya na maiisip niya ang tungkol sa kababaan. Ito ay naging isang buhol sa kanyang puso. Talagang overthinking mo ito. Hindi kita tatawanan, tiyak na hindi ko. Seryosong saad ni Terence bago huminto. Bigyan mo ako sandali. Talaga. Ipinikit ni Minerva ang kanyang mga mata na may bahid ng luha habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, hindi pinapansin si Terence. Sayang lang at walang silbi ang napakalaking peklat na parang alupihan kahit anong pilit niyang takpan. Si Terence ay tumango ng may katiyakan at hinanap ang Jade Space bago sa wakas ay nakahanap ng isang espesyal na edisyong gamot para sa pinsala. Ito ang espesyal na edisyong gamot para sa pinsala na ibinabala ni York sa karaniwang mundo. Naimpake na ni Chester ang lahat at dinala ito sa Skyclass Island. Akala niya ay wala itong pakinabang, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ang gamot na ito ay mayroon ding mahiwagang epekto sa mga lumang pinsala. Ang susi ay maaari nitong alisin ang mga peklat. Siyempre, sa kakayahan ni Terence, kahit walang gamot, magagamit pa rin niya ang sining ng Dragon Mastery para maibalik ang hitsura ni Minerva. Gayunpaman, kailangan niyang pumangit muli bago siya makarecover. Ito ay dahil ito ay isang lumang pinsala mula sa maraming taon na ang nakalipas, at ito ay nakarecover ng matagal na ang nakalipas. Nag-iwan lamang ito ng pangit at nakakatakot na peklat. Kung direktang tretuhin niya ito ng ganito, walang paraan upang pagalingin ito. Kung kailangan niya itong pilitin na papangitin muli upang maibalik ang kanyang hitsura, ito ay napakasakit. Maaaring hindi isiping si Minerva ang mismong gumawa nito, ngunit dahil may mas mabuting paraan, natural na ayaw ni Terence na maranasan niya ang sakit na ito. Ayos lang, malapit na itong matapos. Sabi ni Terence habang personal niyang inilapat ang gamot sa mukha ni Minerva. Ang pakiramdam ng balat sa balat ay nagdulot kay Minerva na nagulat, natakot, at napahiya. Agad na nanigas ang kanyang katawan, hindi naglakas loob na gumalaw. Naramdaman ang mainit na hininga ni Terence sa kanyang harapan at tinitingnan ang nakatutok na ekspresyon ni Terence. Alam ni Minerva na walang ibang ibig sabihin ang kanyang pagkilos, ngunit hindi pa rin maiwasan ang kanyang puso na tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay nagsimulang hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo muli. Nagsimula pa siyang magpantasya kung gaano kaganda kung ang oras ay maaaring tumigil sa sandaling ito magpakailanman. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Terence ang paglalagay ng gamot para sa kanya, ngunit si Minerva ay nalubog pa rin sa kanyang pantasya. Hindi man lang niya napansin na umiinom na pala ang gamot sa sugat, Katie lang ang nararamdaman niya sa mukha. 4,175. Ang nakakatakot na parang alupihan na peklat ay unti-unting naglaho sa ilalim ng epekto ng gamot sa pinsala. Sa huli, ni isang kulubot ay hindi naiwan. Ngumiti si Terence sa kasiyahan at iniabot ang salamin kay Minerva. Natarante niyang kinuha ang salamin mula sa mga kamay ni Terence, sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang ligaw na pag-iisip. Nanginginig ang mga kamay niya nang maisip ang posibleng sitwasyon, matagal na humawak sa salamin, hindi nangangahas na tingnan ang mukha. Huwag kang matakot, tingnan mong mabuti ang iyong kasalukuyang sarili. Nakangiting panghihikayat ni Terence. Oo. Tumango si Minerva at huminga ng malalim. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na tingnan ang sarili sa salamin. Pagkatapos, siya ay natigilan sa hindi makapaniwala. Ang kanyang balat ay kasing puti ni Jade, kasing lambot at makinis ng isang bagong silang na sanggol, at ang kanyang mukha ay dalisay at maganda. Matapos pahirapan sa sakit sa loob ng napakaraming taon, sa wakas ay nakita muli ni Minerva ang kanyang nakaraan. Ito ay isang eksena na lumitaw lamang sa kanyang mga panaginip. Panaginip na naman ba ito? Kinurot ni Minerva ang kanyang braso nang hindi namamalayan at nakaramdam ng matinding sakit. Tuwang-tuwa siya. Ito ay totoo. Tumili. Biglang niyakap ni Minerva si Terence at tumayo sa kanyang mga tiptoes para halikan siya sa pisngi.
Tuwang-tuwa siya kaya hindi man lang siya makapagsalita ng maayos, gusto mo ba ako dahil alam mo na matutulungan mo akong mabawi ang hitsura ko. Nakakamangha ka talaga. Ha! Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Naisip niya na pagkatapos na mabawi ni Minerva ang kanyang hitsura, natural na maibabalik nito ang kanyang kumpiyansa at hindi na magiging ganoon katagal sa kanya. Sa aspeto ng hitsura, si Minerva ay hindi gaanong maganda kaysa sa Natalie pagkatapos niyang mabawi ang kanyang hitsura. Noong nakaraan, kahit si AJ ay nabighani sa kanya at hindi nag-atubiling gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Ngayon, tiyak na makakaakit siya ng hindi mabilang na mga batang talento at mapapasailalim sila sa kanya. Hindi inaasahan ni Terence na ito ang unang reaksyon ni Minerva pagkatapos ng sorpresa. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Minerva, tinatrato lang kita bilang isang mabuting kaibigan, wala akong ibang intensyon. Walang choice si Terence kundi sabihin ang totoo. Nabawi niya ang kanyang hitsura at kumpiyansa pa rin, at siya ay magiging isang star moon figure kapag siya ay bumalik. Naisip ni Terence na hindi siya masyadong malulungkot kahit na sabihin niya ito. Natigilan si Minerva nang marinig niya ito. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa mukha ni Terence, gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Minerva, alam kong mabait kang babae, pero marami na akong girlfriend. Dahil nasabi na niya ito, nagpa siya si Terence na sabihin na lang ito ng sabay-sabay para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi lang ito ang narinig at nakita mo. Mayroon din akong mga babaeng pinagkakatiwalaan sa Nakajima, at higit sa isa, kaya. Dahil marami ka na, kailangan mo pa ba ako? Biglang naputol si Minerva. Hindi lamang lumiit ang kanyang mga mata, ngunit mas naging determinado at walang pagsisisi. Paf! Halos masuka si Terence ng dugo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano ang gawa ng utak ng babaeng ito? Anong iniisip niya? Ay, alam ko na. Biglang hinampis ni Minerva ang kanyang ulo at sinabing, natatakot kang ipaalam sa kanila, kaya hindi ka nang ahas na tanggapin ako, di ba? Tama, paanong ang isang mataas at makapangyarihang munting prinsesa tulad ni Natalie ay tatanggap ng mababang antas na disipulo ng Green Cloud Pavilion na tulad ko? Well, tama ka. Lubusang natalo si Terence sa loika ng dalaga. Kaya lang niyang magsinungaling. Kahit ano paman, hanggat kaya niya itong paalisin, hindi mahalaga ang dahilan. Ang resulta ay ang pinakamahalaga. Naiintindihan ko. Salamat. Minerva tila may naisip sa wakas. Ngumiti siya ng matamis kay Terence at muling nagsuot ng belo. Hindi na siya nagsalita pa at tumakbo na palayo. Phew! Sa wakas sumuko na ako. Tumingin si Terence sa kanyang likod at nagpakawala ng mahabang hininga. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pakikipag-usap sa babaeng ito ay mas nakakapagod kaysa makipag-away. Sa totoo lang, sa dalisay na kagandahan ni Minerva at sa kanyang malakas at mabait na personalidad, kahit sinong lalaki ay matutuwa na makita siya. Si Terence ay walang pagbubukod. Kung tutuusin, likas sa isang lalaki ang maakit sa isang fair lady. Ang tanging dahilan lang niya ay tinanggihan siya ay dahil ayaw na niyang magdala pa ng mga utang sa pag-ibig. Ang pagkakaroon ng napakaraming babae ay isang pagpapala na ikainggit ng lahat ng lalaki, ngunit isa rin itong mabigat na responsibilidad. Mula sa simula hanggang sa huli, naramdaman ni Terence na masyado niyang binaygo ang kanyang mga kaibigang babae, kaya't pagkarating niya sa Sky Class Island, iniiwasan niyang kusa ang pag-iibigan at tumuon sa pagsasanay, umaasang magising sila sa lalong madaling panahon. Kung si Minerva ay idinagdag sa halo ngayon, ito ay magiging hindi pata sa maraming dilag at si Minerva mismo. Mas mainam na iwaksi ang ideya sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko ito ay dahil nagpapasalamat siya na siya ay impulsively na dumating sa ideya na pakasalan siya. Hanggat siya ay huminahon at mag-isip tungkol dito, naniniwala ako na iisipin niya ito. Ngumiti si Terence habang umiiling. Hindi niya alam na ang ganitong uri ng pabigla-bigla na aksyon ay talagang malamang na mangyari sa ibang mga babae, ngunit sa palaging matatag na puso ni Minerva, paano siya naging madali?
Lumipas ang 5 araw sa isang iglap, at ang araw ng labanan sa pagitan nina AJ at Terence sa wakas ay dumating sa paningin ng lahat. Ito, ang arena ng North Island ay punong-puno ng mga tao, at ang mga nakapaligid na stand ay napakasikip na kahit tubig ay hindi makatulo. Halos naakit nito ang higit sa 60% ng mga disipulo ng 3 pavilion na pumunta at manood ng labanan. Si AJ, syempre, ang pinakasikat na disipulo sa 3 pavilion dahil sa mga chismis na kukunin niya si Truett bilang kanyang Panginoon. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang bagong dating lamang sa Welcome Pavilion, ngunit siya ang pinakasikat na bagong dating sa mga nakaraang taon. Ang kanyang pangalan ay kilala sa lahat ng 3 pavilion. Ang magkabilang panig ang pinagtutuunan ng pansin. Bilang karagdagan sa malinaw na pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila, ang labanan na ito ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa sandaling ito ay napagpasyahan. Ito ang naging pinakahuling paksa ng talakayan ng mga alagad ng 3 pavilion. Kahit sa maikling 5 araw na ito, binigyang kahulugan ng publiko ang ugnayan ng dalawa sa iba't ibang bersyon. Sinabi ng ilang tao na pinatay ni Terence si AJ, kaya gustong ipaghiganti ni AJ ang kanyang pinsan at ipakita ang kanyang lakas upang maakit ang atensyon ng master ng Salter Pavilion. Ganito rin ang sinabi ni AJ nang hamanin niya si Terence sa publiko. Ang ilan ay nagsabi na si Minerva ay minsang pumunta sa malugod na bagong pavilion upang makipagkita kay Terence ng pribado. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng iskandalo kay AJ noon, at kalaunan ay ipinatapon sa Chindian Pavilion dahil sa kanyang pagpapapangit. Dahil sa kanya kaya nagkaaway sina AJ at Terence sa isa't isa. 4,176. May mga nagsabi pa na hindi lang gusto ni AJ na maging alagad ni Truett, kundi gusto rin niya maging manugang ni Truett. Nabalitaan na si Terence ay napakalapit sa Natalie, kaya natural, naging tinek siya sa panig ni AJ. Nais niyang mabilis na maalis si Terence, kaya naman nagkaroon sila ng labanan. Lahat ng uri ng chismis ay lumilipad sa paligid, at lahat sila ay lubos na nakakumbinsi. Dahil dito ay naging mas kapansin-pansin ang labanan na dati nang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, at naging isang mainit na eksenang puno ng mga tao ngayon. Ngunit anuman ang bersyon na kanilang pinaniniwalaan, ang opinyon ng publiko ay palaging isang panig. Laban kay AJ, walang pagkakataong manalo si Terence. Dahan daw ang humakbang si Terence sa arena, kasama ang mga kapwa niya disipulo. Tumingin siya sa paligid, at nanliit ang kanyang mga mata nang mapansin ang figure sa gitna ng arena. Hindi inakala ni Terence na ang maliit na laban na tulad nito ay makakakuha ng malaking shot tulad ng Truett na darating at manood. Hindi lang siya. Nagulat din ang ibang taong naruroon sa pagdating ni Truett. Naisip nilang lahat na ang top-notch na big shot na ito ay dumating para kay AJ. Gusto niyang gamitin ang labanang ito para makita kung may potensyal si AJ na maging kanyang mapagmataas na disipulo. Karamihan sa mga tao ay nagkaroon ng ideyang ito. Bilang isa sa mga pangunahing tauhan ng labanang ito, si AJ ay naniwala dito nang walang pag-aalinlangan at tuwang-tuwa. Ang isang big shot tulad ng Truett ay hindi pupunta dito para lang manood ng isang baguhan na tulad ni Terence, hindi ba? Ang tanging lohikal na paliwanag ay na siya ay nagbabayad ng pansin sa kanya, at nais na makita kung siya ay karapat-dapat sa kanyang pansin. Isa itong once in a lifetime na pagkakataon. Sa panahong ito, lalong tumindi ang chismis na si AJ ay magiging apprentice ni Truett. Naniwala na ang lahat na ito ay totoo. Ang talagang hindi sigurado ay si AJ mismo. Simple lang ang dahilan. Hindi kailanman tahasang sinabi ni Truett na gusto niyang kunin siya bilang isang disipulo. Sa halip, pinuri lamang niya siya sa isa sa mga pulong ng matatanda, sinadya man o hindi, na sinasabing maaari siyang sanayin. Kaya naman unti-unting kumalat ang chismis na kukunin siya ni Truett bilang disipulo, at alam ito ng lahat. Dagdag pa rito, hindi ito itinanggi ni Truett, kaya unti-unting naging totoo ang chismis.
Medyo kinakabahan pa si AJ noong una, ngunit ngayong nakita niya si Truett na dumadalaw para lang sa kanya, naramdaman niyang parang isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Nakadama siya ng lubos na kagaanan. Naisip niya na hanggat dinurog niya si Terence hanggang sa mamatay ngayon at ibunyag ang lahat ng kanyang nakatagong lakas, magagawa niyang kunin si Terence bilang kanyang Panginoon. Hindi niya alam na ang hitsura ni Truett sa pagkakataong ito ay ganap na gawa ng Natalie. Wala siyang choice kundi sumama dahil halos matanggal na ang balbas ng kanyang bunsong apo. Ang dahilan kung bakit niya siya hinayla ay dahil gusto niyang iligtas niya si Terence. Ayaw niyang itigil niya ang laban, ngunit kahit papaano kapag nasa panganib si Terence, madali siyang mapipigilan ni Truett at hindi siya papatayin kaagad. Gayunpaman, nang makita niya ang taong nakatayo sa tabi ng Truett at Natalie, hindi maiwasan ni Terence na matigilan. Nakita niya si Minerva. Mula nang bumalik sila, hindi na tinanggal ni Minerva ang kanyang saplot, at hindi rin kumalat ang balita ng kanyang pagbabalik ng kanyang hitsura. Ang lahat ay tulad ng dati, at si Terence ay hindi masyadong nagulat dito. Ang talagang ikinagulat niya ay nang sumama si Minerva sa Natalie. Kung titingnan kung paano nakikipag-usap at nagtatawanan si Natalie sa kanya, mukhang maganda ang relasyon ng dalawa. Matagal na kaya silang magkaibigan. Bakit hindi niya narinig na binanggit ito ni Natalie? Gayunpaman, muli itong inisip ni Terence. Si Minerva ay isang disipulo ng tumataas na Sky Pavilion sa simula, at kakaunti lamang ang mga babaeng disipulo sa tumataas na Sky Pavilion. Parang normal lang para kay Natalie na makilala siya at maging matalik niyang kaibigan. Hindi niya alam na kahit na si Minerva ay isang disipulo ng tumataas na Sky Pavilion sa simula, hindi siya nanatili doon ng matagal. Bukod dito, ang malaking pagkakaiba ng katayuan sa pagitan niya at ni Natalie ay nangangahulugan na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magkita, kaya paano sila magiging matalik na magkaibigan? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga tao lamang na may pantay na katayuan sa lipunan ang magkakaroon ng magkakatulad na interes. Tanging ang mga prinsesa na tulad ni Nika ang maaaring maging matalik na kaibigan ni Natalie. Para naman kay Minerva, halatang wala siyang ganitong kwalipikasyon. Siya at si Natalie ay ilang araw lang nagkakilala, at ang karaniwang punto ng dalawa, o sa halip, ang pinagmulan ng kanilang relasyon, ay si Terence. Senior Sister Minerva, totoo ba ang sinabi mo sa akin noon? Little Junior Brother, makakalaban ba talaga niya ang isang Jindan expert? Nag-aalalang tanong ni Natalie habang pinapanood si Terence na umakyat sa stage. Talagang nagmamalasakit ang babaeng ito kay Terence. Napabuntong hininga si Minerva sa kanyang puso. Ilang araw na ang nakalipas, dahil din dito nakita niyang sumasakit ang ulo ni Natalie sa bagay na ito. Naalala niya na siya ang kasintahan ni Terence, kaya umakyat siya upang aliwin ito at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Noong una, hindi inisip ni Minerva na ang mataas at makapangyarihang miss na si Salter ay magiging napaka-inosente at walang anumang airs. Pagkaraan ng ilang sandali, naging magkaibigan ang dalawa, at kinaladkad pa siya dito ni Natalie para i-cheer si Terence. Siyempre, kahit walang Natalie, si Minerva ay darating mag-isa. Kaya lang hindi siya tatayo sa ganoong sentral na lugar. Gayunpaman, napakasaya pa rin ni Minerva. Ang pagiging mabuting kaibigan ni Natalie ay hindi dahil sa kanyang marangal na katayuan. Hindi siya ang uri ng babae na walang kabuluhan. Ito ay dahil siya ang kasintahan ni Terence. Matapos siyang mas makilala, kahit papaano ay makakatulong ito sa kanyang relasyon kay Terence sa hinaharap. Oo, syempre totoo. Bagamat maaga kaming tumakas noong araw na iyon, ramdam pa rin namin ang aura mula sa laban sa likod namin. Siguradong Golden Core Stage Master ang kalaban, at buo pa rin si Terence. Sapat na iyon para patunayan na may kakayahan siyang lumaban sa isang maagang Golden Core Stage Master, kaya hindi mo kailangang mag-alala, Natalie. Sabi ni Minerva nang may katiyakan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para aliwin si Natalie, kundi para aliwin din ang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisip lamang tungkol sa bagay na ito, at hindi 100% sigurado.
Dati, nang ibunyag ng Golden Core Stage Master ang balita kay AJ, hindi niya binanggit ang sarili niyang lakas. Anyway, maluwag siyang magsasaka, walang pumapansin sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito binanggit ay dahil ang katotohanan ito ay masyadong nakakahiya. Siya ay isang master ng Middle Geodan Stage, ngunit ang resulta ay siya ay malubhang nasugatan ng isang bata sa tuktok ng huling Foundation Stage. Kung kakalat ang balitang ito, hindi ba siya magiging katatawanan? 4,177. Ay, mabuti naman. Noon lang napahinga ng kaunti ang Natalie. Gayunpaman, lumingon pa rin siya kay Truett at seryosong nagsabi, "Lolo, hindi ka pwedeng tumayo na lang at walang gagawin. Hindi mo hahayaang may mangyari kay Little Junior Brother, hindi mo magagawa." Alam ko. Little Natalie, 800 beses mo na itong sinabi. Ilang beses ko na itong narinig kaya nagkakaroon ako ng mga kalyo sa aking tenga. Walang magawang sabi ni Truett. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak sa katotohanang napilitan ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion na maging bumbero. Ang makalaban sa isang eksperto sa Jindan. Tumingin si Truett kay Terence sa singsing na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang maliit na lalaki na ito ay nagiging mas kawili-wili, ngunit hindi iyon sapat upang labanan si AJ. Sa entablado, magkaharap sina Terence at AJ mula sa malayo. Nagsimulang tumuon ang mga mata ng lahat sa kanila, at unti-unting huminahon ang maingay na usapan. Tanging si Harry, Andrew, at ang iba pa ay tumatawa pa rin sa kasawian ni Terence. Ngayon ang araw ng pagkamatay ni Terence, at kailangan nilang i-enjoy ito. Sayang nga lang at wala dito si Tsunami, baka lalo silang tumawa. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng 3 pavilion, at ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok ng normal. Bukod pa rito, isang malaking pagkakamali ang ginawa ng Tsunami sa pamamagitan ng panunukso kay Natalie at Nika. Kung pumunta siya dito ngayon, malamang na malunod siya sa laway ng mga alagad ng 3 pavilion. Kaya, kahit nangangati siyang pumunta, maaari na lang niyang hintayin ang pagkamatay ni Terence sa gitnang Chamber of Commerce. Anak, nabalitaan ko na ikaw ang numero 1 bagong dating sa malugod na bagong pavilion, at matagal ka nang nasa limelight. Sa wakas ay ibinuka ni AJ ang kanyang bibig. Sa isang iglap, tumahimik ang buong lugar. Lahat ay mukhang naghihintay ng magandang palabas na magsisimula. I have no choice. There are always some bored people who comes to me. I have to step on them. Pinipilit ko lang ang sarili ko. Mahinang sagot ni Terence. Hoy, hindi ganoon kalakas ang iyong lakas, ngunit mayroon kang estilo ng isang mapagpanggap na pinuno. Mukhang ipinagmamalaki mo ang iyong sarili. Sarcastic na tumawa si AJ, pagkatapos ay nagkunwaring walang pakialam at sinabing, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako rin ang numero 1 bagong dating sa nakaraan." Huwag subukang ipakita ang iyong mga kasanayan sa harap ng isang eksperto. Ipapahiya mo lang ang sarili mo. Oh, so senior ka na. Nagtaas ng kilay si Terence sa pagtataka bago ngumiti. Totoo yan sa matandang kasabihan, ang mga alon sa likod ay nagtutulak sa mga alon sa harap, at ang mga alon sa harap ay namamatay sa dalampasigan. Nagtawanan ang karamihan. Bagamat hindi pa nagsisimula ang laban, nakakatuwang makita ang dalawang ito na nag-aaway. Siguradong hindi si Terence ang kalaban ni AJ sa isang laban, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pagsasalita ay hindi mapagpatawad. Matalas ang dila mo. Isang pulako lang sa ilalim ng balon ang magsasabi ng mga kamangmangan at walang takot na salita. Malamig na tumawa si AJ at sumulyap kay Truett sa grandstand. Hindi na siya makapaghintay na magpakitang gilas, kaya nagkunwari siyang mayabang at sinabing, "Let's cut the crap. Bilasan natin at magsimula para hindi tayo masayang ng oras ng lahat. As a senior, I'll let you have the first move para hindi sabihin ng iba na binubuli ko ang mahina. Gawin mo. I think it's better if you don't. You won't have a chance if you give me one move." Sabi ni Terence, umiling-iling. Haha, pambata. Si AJ ay tumawa ng walang pakialam at hindi na itinago ang kanyang lakas.
Bigla niyang pinakawalan ang makapangyarihang aura ng isang maagang gininto ang core at may pagmamalaki na sinabi, hindi mo pa alam, tama. Matagumpay kong nabuo ang aking gintong core. Ngayon, binubugbog lang kita. Kaya't ako'y nahahabag at hinahayaan kang magkaroon ng isang galaw upang hindi ka mamatay ng payapa. Hahaha. Nagkagulo ang mga tao. Hindi maiwasan ang lahat na mapatingin sa isa't isa. Wala pa silang narinig na nagsabi na si AJ ay isa ng maagang gininto ang Core Master. Kung tama ang pagkakaalala niya, wala pang 40 taong gulang si AJ. Ang matagumpay na mabuo ang kanyang gintong core sa murang edad ay hindi naganap, ngunit hindi bababa sa kasaysayan ng 3 pavilion, maaari siyang ituring na isang bihirang henyo. No wonder na magustuhan siya ni Pavilion Master Salter. Masyadong nakakatakot ang talent niya. Tama. Nabuo niya ang kanyang gintong core bago ang edad na 40. Kung bibilangin natin bago iyon, magiging Julius iyon, di ba? Tama. Hindi ko ini-expect na naabot na niya ang level na may kukumpara kay Hallmaster Julius. Totoo nga ang titulong once in 8,000 years genius. Napaawang ang mga labi ni Terence habang nakikinig sa mga papuri ng karamihan. Hindi pa niya nakalaban si Julius noon, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kahit si Julius ay hindi isang taong maihahambing ni AJ. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ni Julius kapag narinig niyang pinagkukumpere ng mga taong ito ang dalawa. Anak, ngayon nakikita mo ang pagkakaiba, tama. Tuwang-tuwa si AJ nang marinig ang mga salitang ito. He said proudly, kahit na ikaw at ako ay parehong no. Isa na bagong dating, hindi pareho ang kalidad. Hindi naman tayo magka-level. Ako ang unang bumuo ng aking gintong core sa mga disipulo ng 3 pavilion. Oh, so ano? Walang pakialam na tanong ni Terence. Paano ito, sa palagay mo ay karapat-dapat kang tinawag na numero 1 bagong dating? Hindi ka ba nahihiya matapos akong makita? Ang kapal ng balat mo. Ngumisi si AJ. Oh, kung gayon, ano ang dapat kong gawin upang maging karapat-dapat sa titulong ito? Sabi ni Terence na may mapaglarong ngiti. At least, nabuo mo ang iyong gold core sa edad na 35, tulad ko. Pagmamalaking sabi ni AJ habang nakataas ang ilong. Natatakot akong hindi ko kaya. Masyadong mahirap. Walang magawang umiling si Terence. Ha, kahit alam mong hindi mo kaya. Parang hindi ka naman tanga para hindi ka maliligtas. Natawa si AJ nang marinig iyon. Nagtawanan ang mga tao, lalo na si Harry at ang iba pa. Inamin talaga ni Terence ang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao, ito ang unang pagkakataon. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Terence ay naging sanhi ng pagtigil ng pagtawa. Pasensya na, 20 pa lang ako ngayong taon, medyo maaga pa. Walang magawa si Terence. Anong ibig mong sabihin? Si AJ, tulad ng karamihan, ay nataranta at nagkatinginan sa isa't isa. Bahagyang ngumiti si Terence, at biglang nagbago ang aura sa paligid niya. Bumuo sa isang iglap ang malakas na aura ng isang maagang gininto ang Core Master. Si AJ, na isa ring maagang gininto ang Core Master, ay parang isang maliit na bangka sa isang mabagyong dagat sa harap ni Terence. Walang banta na magsalita, ngunit ang pakiramdam na ibinigay niya sa mga tao ay maaari siyang lumunin anumang oras. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong arena. Si AJ, Harry, at ang iba pa ay nakabuka ang bibig. 4,178. Paano naging posible iyon? Ang taong ito ay nasa maagang yugto din ng Golden Core Realm. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala. Hindi matiyak ng mga manunood ang edad ni Terence, ngunit napakalinaw ni Harry. 20 taong gulang pa lamang si Terence, at nabuo niya ang kanyang aura score sa 20 anyos. Ano ba yon? Si AJ, ang tinaguriang henyo na nabuo ang kanyang core sa edad na 35, ay hindi man lang maihahambing sa kanya. Kahit na tingnan mo ang buong kasaysayan ng Sky-class Island, hindi mo mahahanap ang isang 20 taong gulang na bumuo ng kanyang core, tama ba? Freak o pervert?
Kung ikukumpara kay Harry at sa iba pang naliligaw, ang kahabag-habag na sina Senior at Randolph ay tumakbong nagpakawala ng mahabang hininga. Talagang nag-alala sila para kay Terence nang malaman nilang si AJ ay isang maagang gininto ang core, ngunit binalik ni Terence ang sitwasyon sa isang kisap mata. Gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa panahon ng malugod na bagong pavilion si Terence ay hindi lamang ang numero 1 baguhan sa buong kasaysayan ng 3 pavilion, siya ang magiging numero 1 baguhan. Maaari pa niyang talunin ang isang maalamat na figure tulad ni Zhang Liju. Ito ay isang nakakatakot na tagumpay na maaaring mapunta sa mga aklat ng kasaysayan. Hindi napigilan ng grupo ng mga tao ang kanilang pananabik, at mas nagulat at natuwa sina Natalie at Minerva. Mas nag-aalala sila kay Terence kaysa sa mga taong ito. Nang malaman niya na si AJ ay isang maagang eksperto sa gold core, hinayla pa ni Natalie ang balbas ng kanyang lolo, handang hayaan si Truett na makialam. Para naman kay Minerva, bagamat alam niyang makakatakas si Terence mula sa isang Golden Core Master, ito ay isang ganap na kakaibang konsepto upang labanan ang isang maagang Golden Core AJ. Gaano man niya kasuklam si AJ, isang bagay ang hindi maikikaila. Napakalakas ng taong ito. Kayanan niyang kontrahin ang isang Golden Core Stage Master noong siya ay nasa Foundation Establishment Stage. Ngayong nasa Early Golden Core Stage na siya, hindi ba siya magiging mas makapangyarihan? Ang dalawang babae ang paghatol sa sitwasyon ay pareho sa iba, ngunit hindi nila inaasahan na si Terence ay nasa maagang yugto ng gininto ang core. Ito ay isang tunay na malaking balita. Gayunpaman, nakita lamang ng karaniwang tao ang palabas, habang nakita ng eksperto ang kasanayan. Bagamat ang lahat ay ganap na nabulag ng kinang, hindi pa rin nila makita ang tunay na katangian ng kapangyarihan ni Terence. Tanging si Truett lamang ang nakakita sa kabuuan nito sa isang tingin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaibang liwanag habang nakatingin kay Terence. 10,000 Beauty Golden Pill. Posible kayang ang batang ito ay may perpektong tagumpay. Maging si Truett, isang top-tier boss, ay nagulat sa presensya ni Terence. Pareho silang maagang Golden Core Cultivator, ngunit ang aura ni Terence ay higit pa kay AJ, 1,000 taong henyo. Ang pagbuo ng gintong core ng isang tao sa edad na 21 na ay isang nakadurog na pangyayari sa lupa, at sa maalamat na perpektong tagumpay, ito ay mas pinalaki at nakakatakot sa langit. Hindi napigilan ni Truett ang isang hindi pa nagagawang emosyon. Isa lang itong nakakatakot na hinaharap. Ano? Nasa early Geodan stage ka na rin. Nagulat at nagalit si AJ. Naisip niya na si Terence ay magiging kasing dali ng pagtapak sa isang langgam, ngunit bigla siyang nakonsensya. Oo, kaya ang 35 taong gulang mong plano ay napakahirap para sa akin. Nagkibit balikat si Terence, kung walang mangyayaring masama, maaaring nasa nascent soul stage na ako noon. Hindi na talaga ako makakabalik sa core formation stage at matugunan ang iyong mga kinakailangan. Nagtawanan ang karamihan. Ang mundong ito ay palaging isa kung saan ang malalakas ay pinupuri at ang mahihina ay tinatapakan. Natural, tatayo sila sa panig ng malakas. Inakala nila na si AJ ay may Terence sa bag, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. Natural na umikot ang hangin. Si AJ ay mayabang at magarbo, at maraming tao ang hindi nagkagusto sa kanya. Nascent soul. I'll let you have your way. Sa harap ng pangungutya ng lahat, baluktot ang ilong ni AJ sa galit. Ang kanyang mukha ay namumula habang galit na sinabi niya, ipaunawa ko sa iyo ngayon kung ano ang ibig sabihin na palaging may mas mahusay kaysa sa iyo. Kahit na pareho kaming early Geodan stage cultivators, may pagkakaiba pa rin sa lakas. Sa harap ko, isa ka lang basurang walang lakas. Pumunta sa impyerno. Habang nagsasalita siya, ang entablado sa ilalim ng paa ni AJ ay biglang sumabog, at ang kanyang anyo ay agad na nawala. Hindi siya nang ahas na sabihin na hahayaan niyang kumilos si Terence. Si AJ ay hindi tanga. Naisip niya na maaari niyang hamanin ang mga taong mas mataas kaysa sa kanya at hindi magagapi laban sa mga taong kapareho ng antas.
Naisip niya na mayroon siyang 100% tsansa na manalo laban sa isang dark horse tulad ni Terence, ngunit alam din niya na hindi madaling labanan ang isang taong kapareho ng antas. Baka matalo siya kung pabaya. Kaya, kahit na kailanganin niyang bumalik sa kanyang mga salita at mawalan ng mukha, pinili pa rin ni AJ na mag-strike muna. Ang huling tumawa lang ang may karapatang magsalita. Hanggat matagumpay niyang natatapakan si Terence, mas malakas si Terence, mas magiging malakas siya. Mabilis iyon. Nang makitang sa wakas ay nagsimula na ang labanan, ang mga tao sa mga kinatatayuan ay nasigla at sunod-sunod na napasigaw. Napakaraming disipulo mula sa 3 pavilion ang naroroon, at walang kakulangan ng mga eksperto sa gininto ang core stage sa kanila. Gayunpaman, kahit na sa kanilang paningin, sa sandaling ito, hindi nila maiwasang mabigla nang bigla nilang makita ang husay ni AJ, at baka sa kanilang mga mukha ang takot. Kung ito ay ilang mga early Jiedan stage expert sa gitna ng karamihan, pabayaan si AJ, hindi man lang nila magagawang hawakan ang sulok ng kanyang damit sa nakakatakot na bilis na ipinakita niya sa sandaling ito. Madali silang mapatay. Walang hindi masisira, ang bilis lamang ang hindi masisira. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang naaangkop sa martial arts. Nalalapat din ito sa mga magsasaka na tulad nila. Gayunpaman, ang kanyang susunod na pagganap ay tunay na panga-drop. Bang! Bang! May biglang sumabog sa ring. Ang figure ni AJ, na napakabilis na naging malabo, ay biglang naging mas mabilis sa pagsabog na ito. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay hindi man lang mahuli ang kanyang figure sa kanilang mga mata, lalo pa siyang harapin. Basagin ang tunog barrier. Hehe, ang bilis na ito ay talagang hindi masama para sa ordinaryong mga eksperto sa yugto ng Jiedan, ngunit sa harap ko, masyadong mahina ito. Tumayo si Terence sa stage na may mahinang ngiti, ang mga kamay ay nasa likod pa rin. Kumikilos ka pa rin kahit na mamatay ka na. Matutupad ko ang iyong nais. Tumawa ng nakakatakot si AJ. Hindi bumababa ang bilis niya bagkus ay tumaas pa. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa hugis ng mga kuko. Ang makapangyarihang tunay na chi ay mabilis na namuo sa dulo ng mga kuko na naglalabas ng nakakatakot at malakas na aura. Sa bawat oras na ito ay gumagapang sa hangin, nag-iiwan ito ng 5 agos ng tunay na chi, tulad ng matatalim na kutsilyo. Kaagad, sa ilalim ng takot na mga tingin ng lahat, isang makakapal na sapot ng gagamba ang lumitaw sa entablado sa isang kisap mata, mabilis na pinalibutan si Terence mula sa lahat ng direksyon. Ito ay hindi isang ordinaryong lambat. Ang bawat tipak ng tunay na chi ay maaaring magputol sa bakal na parang ito ay putik, at ito ay isang pag-iral na hindi mas mababa sa mga banal na sandata. Sa sandaling ang isa ay nakulong ng lambat na ito ay kahit na isang panaginip upang maputol sa 8 piraso. Isang tumpok na lamang ng tinadtad na karne ang maiiwan, at walang ibang kinalabasan. 4,179. Heavenly net cover, hindi mabilang na mga eksperto ang namatay sa ilalim ng aking kamay. Ikaw ang susunod. Maririnig sa hangin ang baliw na tawa ni AJ. Hindi niya naisip na iwanan ang kanyang kalaban ng paraan sa labanan ngayon. Kung mas malakas si Terence, mas malakas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Isang 20 taong gulang na bumubuo sa kanyang core ang batang si Terence na ito ay sobrang banta. Kung hindi niya siya inalis ngayon, magdudulot siya ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na huminga, at ang mga alagad ay nanginginig sa takot. Hinatakpan ni Natalie si Truett, senyales na kaya niyang ililigtas si Terence ngayon. Sa kanilang mga mata, kahit na si Terence ay isang maagang gininto ang core master, ang reputasyon ni AJ ay hindi nararapat. Napakadelikado pa rin ang labanan ngayon. Si Truett lang ang nakakita sa sitwasyon at nananatiling kalmado. Si Terence ang pinakamalakas na Golden Core Stage Master pagkatapos ng kanyang perpektong tagumpay. Paano siya matatalo kay AJ, na nasa parehong antas? Huwag kang mabiro. Pagsikal. Nagningning ang mga mata ni AJ habang binawi niya ang kanyang Tianluo cover.
Hindi mabilang na mga sinag ng purong chi ang bumaril patungo sa ulo ni Terence mula sa lahat ng direksyon, na nag-iwan sa kanya ng paraan upang makatakas. Gayunpaman, si Terence ay hindi naguguluhan. Sinamantala niya ang huling sandali bago nagsara ang takip at biglang gumalaw, naghagis ng isang mabangis na apoy na libo-libong paa sa bakanteng espasyo. Boom! Ang nalulungkot na figure ni AJ ay biglang lumitaw sa mga binti ni Terence at direktang pinalipad na parang bola ng kanyan, tumagos sa pader ng bato na 12-dosenang metro ang kapal at nabaon ng malalim sa ilalim ng mga kinatatayuan. Tungkol naman sa nakamamatay na lambat sa paligid niya, agad itong napawi ng kagila-hilalas na sipa na ito, na para bang hindi ito lumitaw. Ang ganoong biglaang eksena ay labis na ikinagulat ng lahat na hindi nila maisara ang kanilang mga panga. Nagmamadali silang tumingin sa malalim na hukay. Sa sandaling ito, ang mga mata ni AJ ay umikot na pabalik. Dilat na dilat ang kanyang dugong mga mata, at nagluluwa siya ng mga bula ng dugo. Hindi siya makagalaw. Halata namang mas humihinga siya kesa sa paghinga niya. Isang galaw. Instant kill. After a long period of silence, may biglang sumigaw. Nag-react ang mga tao at agad na nagkagulo, walang katapusang nag-uusap. Ang no. Isa na bagong dating ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Siya ay hindi isang mapagpanggap na pinuno, ngunit mayroon siyang lakas na durugan ang iba. Pareho silang early Golden Core Masters, ngunit si AJ, na ipinagyayabang sa langit, ay hindi makatiis kahit isang galaw sa kanyang harapan. Anong klaseng halimaw siya? Gayunpaman, nang ibukan ni Terence ang kanyang bibig, natahimik ang karamihan. Sa sandaling ito, siya lamang ang bituin. Hindi kita kailangang patayin, ngunit mayroon akong kaibigan na tinatawag na Minerva. Mahinang sabi ni Terence sa hukay. Si AJ, na nasa kanyang huling hininga, ay biglang natigilan nang marinig niya ito. Siya ay walang magawa at nawala ng pag-asa ng ilang sandali bago siya namatay sa lugar. Talagang ginawa niya ito para sa akin. Minerva, na nasa stand, ay napaiyak. Masaya siya na mapatay ni Terence si AJ sa isang galaw, ngunit ang huling pangungusap ay mas mahirap pakinggan kaysa doon. Senior Sister Minerva, gusto mo ba si Little Junior Brother? Si Natalie, na nalubog din sa gulat, ay tumingin kay Minerva na may pagdududa at biglang nagtanong. Biglang dumating ang tanong na ito. Agad na nauutal si Minerva, hindi alam ang isasagot. Haha, kaya ganon. Gusto mo ako ang maging matchmaker mo. Hindi napigilan ni Natalie ang ngumiti at agad na nagmungkahi sa isang kapritsyo. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, hindi niya alam kung bakit bahagyang nanikip ang kanyang puso, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito. Gayunpaman, si Natalie ay hindi isang sensitibong tao, kaya kahit na naramdaman niya na ito ay medyo kakaiba, hindi niya ito isinasapuso. Ito. Si Minerva ay biglang naging mas excited at hindi magkatugma. Nangangahulugan ba ang mga salita ni Natalie na tinanggap niya siya? Hindi ba't nangangahulugan iyon na makakasama niya si Terence nang walang anumang hadlang? Ang tanga nitong babaeng ta. Nang makita ito ni Truett, hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo na may mapait na ngiti. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Inisip lamang niya kung sapat na ang lakas ni Terence, at kung kaya niyang pangalagaan ang kanyang apo. Kung gaano karaming babae ang mayroon si Terence, hindi iyon ang inaalala niya. Ito ay isang patakaran ng polygamy sa Skyclass Island, at hindi siya masyadong diktador kaya kinailangan ni Terence na pakasalan si Natalie ng mag-isa. Bahagyang ngumiti si Terence habang tinatanggap niya ang gulat na ekspresyon ng lahat. Ang unang pagpapakita ngayon sa North Island ay isang perpektong pagtatapos. Ang pagpatay kay AJ sa isang galaw, tulad ng isang dominanteng pagpapakita, ang layunin ay upang takutin ang mga bastos. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang ginawa niya sa gitnang isla ay ikakalat sa North Island sa madaling panahon. Ang makalangit na Elixir Pavilion at mga katulad nito ay tiyak na magsaselo sa mga tao, at hindi maiiwasan na may mga taong may masamang intensyon, kaya kailangan niyang sugpuin sila ng puwersa. Si AJ,
Ang hamak na ito, ay nagkusa na pumunta sa pintuan sa kritikal na sandaling ito. Sa mga lumang sama ng loob na nakalagay doon, paano magkakaroon ng anumang dahilan upang hindi pumatay? Sa pagtingin sa mga kaaway ni Terence sa North Island, kabilang si Andrew, ang mga kapatid mula sa Southern Heavenly Gate, Harry, Bella, at ang iba pa, walang dapat ikatakot sa kanyang kasalukuyang lakas. Wala na sila sa parehong antas. Hindi sila maaaring patayin ni Terence ng direkta dahil sa mga patakaran ng tatlong pavilion, ngunit hindi sila maglalakas loob na guluhin sila pagkatapos ng kanilang nakita ngayon. Si AJ ang magiging leksyon nila. Sa ganap na lakas, magkakaroon ng ganap na pananakot. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa antas ng pagdurog sa iba, ang bulag na pagtatago ng kanyang lakas ay sa halip ay magdudulot ng maraming hindi kinakailangang problema. Kung kinakailangan, kailangan ng isa na ipakita ang kanyang lakas para mawalan ng pag-asa ang mga manggagawang ito. Paano ito nangyari? Isang buwan pa lang. Paano siya naging maagang Jeodan Stage Master? At kaya niyang patayin si AJ sa isang galaw. Paano ito posible? Bulong ni Bella sa sarili habang nakatitig kay Terence. Hindi pa nagtagal, pinagpapantasyahan pa rin niya ang pagpapaluhod kay Terence sa ilalim ng kanyang palda at humingi ng awa, ngunit hindi niya akalain na si Terence ay magiging isang tao na dapat niyang tingalin sa ganoong kaikling panahon. Hindi man lang niya maabutin. Sa kabilang banda, si Harry, na galit kay Terence, ay hindi masyadong nanlumo sa kabila ng pagkabigla. Bumalik sa karaniwang mundo, sinusundan niya si Terence, sinusubukang ibalik ang mga talahanayan, ngunit hindi nagtagumpay. Nasanay na siya. Dahil hindi niya kayang patayin si Terence sa pagkakataong ito, aamin na lang siya sa ngayon. Siya ay palaging isang walang hiyang tao, pagkatapos ng lahat, at hindi niya naisip na gamitin ang kanyang sariling lakas upang talunin si Terence. Gaano man kalakas si Terence, palaging may mas malakas na tao. Kailangan lang niyang i-provoke ang mga ito mamaya. 4,180. Gaya ng inaasahan kay Boss Terence, nakakagaan ng loob. Si Leandro, sa kabilang banda, ay labis na nasa sabik, matagal na siyang ganap na sumuko kay Terence, at kung mas makapangyarihan si Terence, mas masaya siya. Gusto niyang maging invincible ang amo niya. Tanging ang ekspresyon ni Tony lamang ang hindi nagbago habang kalmado siyang tumingin kay Terence. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Para naman kay Andrew at sa Southern Skygate Brothers, nagkatinginan sila ng may matagal na takot. Si AJ ay may kakayahang pumatay ng mga tao na higit sa kanyang antas, kahit na maihahambing sa isang peak early Golden Core practitioner, ngunit siya ay pinatay pa rin ni Terence na parang manok. Kung si Andrew, hindi rin siya magkakaroon ng magandang wakas, hindi pa banggitin ang Southern Skygate na nasa peak foundation stage lang. Pagkatapos ng labanan ngayon, si Terence ay naging isang buhay na maaari lamang nilang tingnan. Hindi sila mangangahas na guluhin siya ng mag-isa, kung hindi man liligaw talaga sila ng kamatayan. Ang isa sa mga tao sa karamihan, na nakasuot ng sombrerong kawayan at hindi malinaw na makita ang kanyang mukha, ay nanginginig nang makita niya ang kalmado ngunit dominanteng si Terence sa entablado. Umiling siya at mabilis na umalis. Ang taong ito ay hindi mula sa isa sa tatlong pavilion, siya ay nakalusot sa karamihan. Kung nakatayo si Terence sa harap niya, makikilala niya ang mukha sa ilalim ng sombrero. Ito ang Mid-Golden Core practitioner na nakilala niya sa Mount Sierra. Napilitan siyang pumunta sa pag-iisa sa loob ng isang buwan upang gumaling matapos ang laban kay Terence ay nauwi sa isang draw. Kamakailan lamang ay halos hindi na siya gumaling sa kanyang mga sugat at sa wakas ay makakalabas na siya para kumilos. Ang unang bagay na ginawa niya ay ang magulat kay AJ tungkol sa pagpatay ni Terence sa grupo ni AJ. Isa lang ang layunin niya, ang pumatay gamit ang mga kamay ni Terence. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Terence, at hinamon siya ni AJ sa publiko. Lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Naisip niya na bagamat nalinlang siya ng alchemy bomb ni Terence at mayroon pa ring matagal na takot, sa matagal ng itinatag na lakas ng henyo ni AJ, kahit na hindi ito naging maayos, hindi ito magiging isang malaking pagkakamali laban kay Terence. Hindi niya inaasahan na bigla na lang mauuwi sa ganoong sitwasyon.
Si AJ ay isang maagang gininto ang core, ngunit siya ay napakahina sa harap ni Terence. Kahit na mas malakas siya kay AJ, may limitasyon. Paano siya magiging kalaban ni Terence? Ang hindi niya maisip ay isang foundation stage practitioner lang si Terence noong isang buwan, paano siya biglang naging early golden core practitioner? Hindi kaya nagtago siya ng lakas. Kahit na ito ay ang Wando Golden Core na prutas, maaari lamang itong gamitin upang mapataas ang lakas ng isang Golden Core Stage expert. Hindi nito maaaring payagan ang isang eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation na bumuo ng core ng sabay-sabay, di ba? Ang ganitong uri ng bagay ay sadyang hindi naririnig, at ito ay sadyang hindi makatotohanan. Hindi ito moari ng lalaki kahit gaano pa niya ito kahirap isipin ang kanyang pagkamuhi kay Terence ay may halong hindi maipaliwanag na takot. Si Terence ay isang foundation stage cultivator lamang noon, ngunit nakipag-draw na siya sa kanya. Ngayon na si Terence ay isang maagang gininto ang core, ang kanyang lakas ay malamang na tumaas ng higit sa 10 beses ano ang dapat niyang gawin. Maghanap ng pagkakataong tambangan si Terence. Ang pag-iisip ay lumitaw lamang nang ang lalaking nakasuot ng kawayan ay nakonsensya. Kung talagang ginawa niya iyon, may 70% na pagkakataon na magiging maayos si Terence, at haantong siya bilang AJ. Ngunit, kung pinapanood lang niya si Terence na lumayo dito, siya ay nasa matinding problema. Kung naghiganti siya, baka siya na lang ang patayin. Kung hindi siya nakaganti, hindi niya kakayanin itong nakahiga. Kung hindi niya kinalas ang pagkakatali sa kanyang puso, baka maantala pa nito ang kanyang paglilinang sa hinaharap. Nasa dilema ang lalaking nakasombrerong kawayan. Panunood na lang ba tayo ni Terence na gawin ang anumang gusto niya? Kinurot ng lalaking nakakawayan ang kanyang baba at walang gana na bumulong. Sa sandaling ito, isang kamay ang biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran ng walang ingay. Sino te? Takot na takot ang lalaking nakasuot ng kawayan na halos mawala ng malay. Mabilis siyang tumalon at lumingon sa likuran niya. May isang misteryosong man in black. Biglang natakot ang lalaking nakasuot ng kawayan at pinagpawisan siya ng malamig. Napatingin siya sa lalaking ito na puno ng pagbabantay ang mukha. Upang tahimik na lumitaw ng wala pang isang hakbang sa likuran niya, at siya, isang master ng intermediate stage ng Golden Core Realm, ay hindi man lang alam ito. Kung ang kabilang partido ay sinadya na patayin siya, siya ay namatay ng 100 beses. Ang lakas ng misteryosong lalaking ito na nakasuot ng itim ay talagang hindi maarak. Mayroon akong paraan para matulungan kang mabilis na madagdagan ang iyong lakas. Interesado ka ba? Walang pakialam na sabi ng misteryosong lalaking naka-black. Bilisan mong dagdagan ang lakas ko. May magandang bagay ba? Ang lalaking nakakawayan na sombrero ay tumingin sa kabilang partido na may nagbabantay na ekspresyon at saka ngumisi, walang libreng tanghalian sa mundong ito. Hindi mo ba ako minamaliit sa pamamagitan ng paggamit ng gayong pandaraya para linlangin ang mga tao? Sa pugilistic na mundo, napakaraming bagay na may kinalaman sa panlilinlang sa isa't isa. Kung ang isa ay hindi maingat, ang isa ay maaaring mahulog sa bitag ng iba. Bilang Middle Gedan Stage Master, maraming beses na naranasan ng lalaking nakasuot ng bambohat ang ganitong bagay. Hehe, medyo puyat ka. Ang misteryosong lalaking naka-black ay tumawa ng walang pakialam. Pagkatapos, biglang kumislap ang kanyang figure at nawala siya sa manipis na hangin. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa likod ng lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan. Nabigla na naman ang lalaking nakasombrerong kawayan. Ang supersonic na bilis na ipinakita ni AJ sa ring ay simpleng larong pambata kumpara sa misteryosong lalaking nakaitim. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. At muli niyang kinumpirma ang isang bagay. Kung gusto siyang patayin ng kabilang partido, ito ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Gayunpaman, ang misteryosong lalaki sa black ay malinaw na walang intensyon na ito. Ilang salita lang ang ibinulong niya sa tenga at saka tumalikod para umalis. Gayunpaman, ang simpleng pangungusap na ito ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lalaking may sombrerong kawayan.
Ang kanyang saloobin ay agad na sumailalim sa 180 degree na pagbabago. Nagmamadali siyang tumango bilang pagsang-ayon at sinundan ang misteryosong lalaking nakablak na puno ng tiwala ang mukha. Ilang sandali pa, ang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan ay nasa isang sekretong silid sa ilalim ng lupa. Siya ay naturukan ng gamot at kasalukuyang ginagamit ang kanyang cultivation upang matuno ang gamot. Kasabay nito, sa itaas mismo ng sekretong silid, sa isang kakaiba at eleganteng silid, isang lalaking nakasuot ng itim ang magalang na nag-uulat sa isang misteryosong babae. Na-inject ko na siya ng gamot at tinuruan siya ng trick para matuno iyon. Iniulat ng Man in Black. Sige, sabi niya. Tumango ang misteryosong babae habang inaayos ang mga bulaklak. Gayunpaman, kung ako ay matapang na magtanong, ano ang gayuman na ito? Hindi napigilan ng Man in Black na magtanong. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa potion na ito. Hindi pa niya ito nakita noon. Sa kanyang antas at katayuan, ito ay isang bihirang bagay. Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong. Matanda ka na, hindi mo ba alam ang mga patakarang ito? May bahid ng pag-aalala ang kalmadong tono ng misteryosong babae. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.